Alright, my name is Christina. I'm Janaya. And we are from 10 Humanity. Sa ating globalisadong mundo, mas lumalakas ang maimpluwensya ng iba't ibang beauty standards mula sa social media, showbiz at international trends. Dahil dito, maraming Pilipino ang naiimpluwensya sa mga usaping may kinalaman sa kagandahan at katawan. Ngunit, gaano nga ba kapag-iyak ang mga Pilipino sa mga konsepto ng beauty standards at body shape? Nag-interview kami ng ilang mga Pilipino mula sa iba't ibang henerasyon upang alamin ang kanilang opinion at kaalaman tungkol dito. Afternoon po, ano po yung first name nyo? My name is Jessie Ann Feliz. Okay, so, ilang taon na po kayo? I'm 16. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo before kami mag-interview? Right now, I was just talking to my friends naman. Okay, I'm Karen Inocencio. I'm 38 years old. I'm a full-time mother of one child. Ang pangalan ko si Nanay Lenny de Guzman. And how old are you po? I'm 56. Ang pinagkakaabalahan ko, ang pinagkakaabalahan ko sa panahon ngayon ay mag-alaga ng apo. Baby de Guzman. 17. Ano po pinagkakaabalahan? Naghahatid sundo ng mga apo, 3. Narinig niyo na po ba yung glass skin look? Para po sa inyo, kailangan ba talaga na sobrang makinis ang skin para masabing maganda? I don't think na kailangan naman natin na kailangan sobrang linis ng mukha natin. Kasi the generation kasi ngayon, I think na everyone is very judgmental. Pero I think na it doesn't really define you if you're pretty or not. Just because na makinis ka, I think beauty is just really you. For me, no. Glass skin is additional lang siya. Parang compliment sa isang tao. Pero para sa akin, it's better to be natural. Kasi if you have a glass skin, minsan kasi yung skin barriers natin, medyo numinipis. So, hindi siya magandang effect din sa skin ng tao. Sa akin, syempre, parang magiging confidence ka pag maganda yung skin mo. Syempre, pagka mapangit ka na, tapos skin mo, siyempre magkaano ka rin, yung mag-aano ka ng sarili mo na parang gumanda. And then yun, hindi naman magpaparitoke, yung may mga pulbos-pulbos o kaya mga spanol na gagamitin mo kasi mahal mo yung sarili mo, gusto mo maganda ka rin sa tingin ng tao. Hindi naman. Yung kailangan lang malinis ka sa katawan. Walang naaamoy sa'yo. Uso ngayon yung buccal fat removal. Yung tinatanggal yung pisngi para mas payat tignan. Sa tingin nyo, worth it ba yung ganong klaseng procedure? For me, I wouldn't think na sobrang need. But I think some people do it kasi they do it out of na para ma-enjoy nila or out of pleasure lang talaga. Because some people are really insecure kaya they tend to go into surgery. So, for me, para sa akin, hindi na lang. Much better kung meron naman topical. Yung topical kasi yung sa above the skin lang, yung pwede siyang i-massage, kung makuha, okay yun. Pero pag surgical removal, medyo siya sa akin. Kumbaga red flag siya. Hindi siya advisable. Sa akin, yung pag natural ko talaga na hindi eh. Kasi, kumbaga may mga side effect yan. Once na mangyaring ganun, ang pagsisisi wala sa una, lagi na sa huli. Once na ginawa mo yan. Ay, hindi. Kasi mas maganda yung natural. Marami Pilipinong nagpapagawa ng ilong. Sa inyo po, malaking bagay ba talaga ang matangos na ilong para masabing maganda o gwapo? No, I don't think. Kasi, well, depende. I mean, some people really just do it nga. Like I said, they just really do it out of pleasure. Para lang, they could say talaga na they really look pretty or basta sila sa standards nila mismo. Okay. Pinoy tayo, so better to accept what we have culturally and naturally. Siguro kung magpapa-enhance ng ilong, meron siyang plus factor. Gaganda talagang tao, oo. Pero financially, dapat capable kasi medyo siya costly kasi siya.
right? Rhinoplasty. So, kung wala ka naman ganon, so better to accept na lang whatever you have. Wala naman sa akin, nasa pananaw ko, wala naman sa itsura para gumanda. Magpapatamos ng ilong, magpaparitoke, wala na sa kalooban nyo. Pag maganda ka, nag-reflect na sa'yo na maging maganda ka na. Hindi naman, hindi. Iba kasi pagka pala ayos ka, maganda ka mag-ayos sa sarili mo, marunong ka magdala. Hindi kailangan yun. May papakita po ako ng mga larawan kung saan may isang babae na may matangos na ilong at isang lalaki na may flat na ilong. Then isang babae na may makinis sa muka at isang lalaki na may mga tigyawat sa muka. Sa bawat pares para sa inyo, anong matuturing mong maganda? I think they all look pretty. They all have their each and every flaws that they have. Having acne and without acne, with acne is natural ng tao, hormonal changes ng isang babae. Especially pag incoming na yung period or menstrual. So, it's normal, mawawala rin naman. It can be cured naman the acne. The glass skin naman is okay rin siya, pero kung hindi mo siya ma-maintain, wala rin glass skin So, doon na lang tayo sa naturally, hormonally, acne produces skin kasi normal yan sa body ng tao, especially sa babae. Salamat. At saka sa last Rhinoplasty versus rhinoplasty. Surgically, rhinoplasty is okay with a facial conscious person, pero it will depend kung how much you are capable financially to maintain this one. Kasi rhinoplasty, it will not last long kasi maybe maximum of 40 to 50 years. Hindi natin alam. Hindi rin kasi yan siya stable na kasi procedure. Unlike this one, a flat nose or okay lang yun naman. Just accept whatever you have naturally, panguman or at least less complication, less health risk sa isang tao. Siguro sa akin, itong maitim. Alam bakit? Sabi nga hindi naman sa itsura yung kulay. Black is beauty. Kasi, kasabihin mo na, maputi ka, tapos iba naman ang dating ng ng reflect sa'yo. Mabuti na kung maitim, nagre-reflect naman sa akin ng smile, maganda ang pananaw ng tao na mabait. Ano ba yan ang parito? Ano ba mas maganda po sa'yo? Nga pa kay ano ba? Okay. Thank you po. Kung ako ang tatanungin, masasabi kong mas familiar ang mga bagong henerasyon sa mga terminong tulad ng glass skin, vocal fat removal, rhinoplasty at iba pa. Mas alam nila ang mga ito dahil patok at madalas na pinag-uusapan sa social media. Bukod pa rito, karamihan sa mga Gen Z at Millennials ay aktibong gumagamit sa mga platapormang ito. Kaya mas nagiging aware sila sa mga bagong beauty standards at mga trends o pamantayan sa kagandahan. Ang dalawang hamon sa beauty standards ay ang pagkakaroon ng insecurities at pagkakawala ng natural beauty ng mga Pilipino. Dapat tayo magkakaroon ng self-love, self-acceptance at ipamalaki ang natural beauty ng mga Pilipino. That's all. Thank you for those who cooperate with us for answering our questions in our interview. And thank you for those who are watching right now. Again, we are Christina. And I'm Janaya. And we are from Grade 10 Humanity. Thank you, God bless, and mabuhay.